Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-10 kabanata ng Kawikaan at magbabahagi ng salita ay si Sir Tim. Ang bahaging ito, ang kabanatang ito ay napaka-espesyal dahil ito po ang simula ng Kawikaan ni Solomon. Ang chapters 1 to 9 ay tungkol po sa mga benepisyo ng pagsunod ng karunungan. Kung atin pong susundin ang karunungan, naroon ang kabutihan. Ngunit kung susundin po natin ang kasamaan, naroon ang kalungkutan. Ang bawat kabanata ay mayroon pong kanya-kanyang ibig sabihin. Ngayon, sa ating pagbabasa ng kabanatang ito, sa aking pagbabasa ng kabanatang ito, nakikita ko na sa bawat kawikaan, lalo na ni Solomon, nakikita po natin ang karunungan na nagmumula dito. Makikita natin na ang karunungan ay nagbibigay ng epekto sa atin pong mga ugnayan. Sabi po dito, ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Kung tayo po ay magsasalita ng may dunong, kikilos ng may dunong, gagawa ng desisyon ng may tapat na dunong, ito ay nagdadala ng kaligayahan lalo na sa naunang henerasyon at sa ating mga otoridad. Ngunit kung ating gawain ay gawang mangmang, magbibigay din ito ng kalungkutan. Magbibigay ng kabigatan ng loob. Kaya kung mayroon po tayo sa tahanan natin na mangmang, at pagdating sa kanilang mga ginagawa ay walang karunungan, sila ay magbibigay lamang ng kabigatan sa kanilang pamilya. Dahil kailangan nating maging responsable sa kung anumang kamalian na kanilang ginagawa. Maaring may mga ginawa sila na nakasakit sa iba o kaya ay nakaiwas sila sa mga oportunidad. Halimbawa ay may mga tao na nakalimutan na mag-register sa eskwelahan, kung kaya nagiging kabigatan ito sa mga magulang. Maaaring mayroong adiksyon, at magbibigay ng epekto sa kanilang mga pamilya.
Kaya ang mga problema ni Solomon o mga nakikita ni Solomon dito ay puno ng karunungan. Naway lumakad tayo ayon sa karunungan. Dahil ito ay magkakaroon ng epekto sa ating pakikipag-ugnayan sa iba. Dapat pong mabago ang perspektibo natin sa pagbabasa ng librong ito. Naway maging pagpapala po tayo sa ating pamilya at sa mga kaibigan. Ngunit kung lalakad po tayo ayon sa hindi karunungan, tayo po ay mahihirapan. Mababasa po natin sa kabanatang ito na mayroong iba't ibang mga bahagi ng katawan na nabanggit. Makikita po natin na ang karunungan ay may kinalaman din po o kaya ay may ugnayan sa kung anong ginagawa ng ating mga kamay, anong sinasabi ng ating mga bibig. Kaya hatiin po natin ang kabanatang ito. Una ay verse 1 to 10. Verse 1 to 10 ay sa kamay. At 11 hanggang 21 tungkol po sa ating mga bibig. 22 hanggang 32 ay isa pa pong tungkol po sa gawa o kaya daan na dapat nating sundan. Tumanggap po tayo ng karunungan kung paano gamitin ng tama ang ating mga kamay, paa, bibig upang ang ating Diyos ay maging masaya. Unang bahagi, verse 1 to 10. Bibigyan po natin ang kabanatang ito na gawin kung ano man ang tama para sa ating mga kamay. Verse 2 hanggang verse 5. Verse 2 to 5 ay tungkol po sa pera. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masama ay kanyang ginugutom naman. Ang mga taong sumusunod sa Diyos ay hindi kailanman magugutom. Verse 4 to 5 ay tungkol naman po sa ating mga trabaho. O sa epekto, magiging resulta ng atin pong pagtatrabaho. Verse 4 ay tungkol po sa ating mga kamay. Dito, hindi lamang po ito tungkol sa pagiging masipag. Ang tunay na karunungan ay dapat po nating maging maingat. Ang sabi po dito,
maging masipag lalo na sa panahon ng tag-araw para may aanihin lalo na kung tag-ulan. Dapat po tayong maging masipag sa tuwing tag-araw at huwag hahayaan na maging huwag hahayaan na maging wala lang pagdating sa ating hindi tag-araw. Kaya sa pagbabasa natin ng verse 2 at verse 5, ito po ay tungkol sa kung paano tayo magkakaroon ng paano po tayo magiging maayos. Dapat po tayong maging masipag sa tamang panahon. Dapat po nating tandaan na ito ay panahon na ng pag-aani. Pagdating sa Youth Army Department, lalo na pagkatapos ng Barrio Conference, iyon ay panahon ng revival. Patuloy na revival. Nakikita namin na marami sa mga kabataan ang na-revive sa Barrio Conference. At kamakailan lamang ay nagkaroon kami ng panahon kasama ang mga kolehiyo dahil alam namin na dapat na magpatuloy ang apoy sa kanila na magliyab lalo na sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos. At ngayon nga ay mayroon po tayong paparating na youth conference. Ang lahat ng ito ay dahil po nakikita natin kung paano kumikilos ang Diyos. At alam po natin na maging ang ating mga kabataan ay dapat na tumindig. At ginagawa po ng lahat ng Diyos ng ito ng may panahon, ayon sa tamang panahon. Dapat po nating malaman kung nasa ang season na po tayo ng ating mga buhay. Nais kong palakisin ang bawat isa na dapat po tayong gumawa ng paraan upang magkaroon ng tamang pagdidisipulo. May mga pagkakataon na kung sa ating pagtatrabaho ay nasosobrahan po tayo, ngunit tinuturuan tayo lalo na ng kawikaan ni Solomon kung ano ang dapat na gawin.
Ito ang karunungan na nagmumula kay Solomon, verse 8 hanggang verse 10. Verse 8, sabi po dito, magandang payo'y tinatanggap ng pusong may unawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ito po ay tungkol sa karunungan na nasa atin pong mga puso. Yun po ba ay kung kaya nating tumanggap ng pagtatama. Ang tunay na marunong ay marunong tumanggap ng pagpapala at ng mga payo. Marunong tumanggap ng payo at inilalagay ito sa puso. At ito ay nagkakaroon din ng aksyon. Sa verse 1 hanggang verse 10, sinasabi po dito, tinuturo po dito ang karunungan ng ating puso. Dapat po tayong maging maagap sa tamang panahon. Magkaroon ng puso na tumatanggap ng pagtuturo. Verse 11, ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Verse 11, ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sinasabi po dito na ang atin pong buhay, ang atin pong bibig ay nagbibigay buhay. Alam po natin na ang atin pong mga bibig ay nagbibigay buhay. Ang katanungan ay kung ang atin po bang bibig ay ayon sa puno ng buhay o ayon sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Dahil pagdating sa tunay na matalinong tao, ang atin pong mga bibig ay dapat na magbigay kagalingan sa iba. Dapat pong magkaroon ng tunay na karunungan. Para sa isang taong tunay na marunong, tunay na may dunong, sila ay magkakaroon ng tamang kaalaman kung paano dapat sabihin ang mga bagay-bagay. Madalas ay may mga sinasabi po tayo na hindi naman dapat, kung kaya dapat po tayong maging maingat.
Sa bawat araw po ng ating buhay, naroon dapat ang karunungan kahit sa ating mga sinasabi. Dapat po tayong matuto sa kawikaan ni Solomon. Gagamitin po natin dapat ang Biblia o ang salita ng Diyos upang malaman kung tayo po ba ay ayon pa rin sa kalooban na kung tayo ay nabubuhay ng may karunungan o hindi. May mga pagkakataon na tayo po ay kakausapin ng atin pong mga cell leader upang tulungan tayo na siyasatin ang ating mga buhay. At ang kanilang din pong mga bibig, ang kanila pong mga pananalita ay nakakatulong din para sa atin. Dapat po natin silang sabihan kung ano ba ang ating pinagdadaanan. Sunod, verse 18 hanggang 21. Bawat linya ay napapansin po natin na nabanggit ang tungkol sa bibig, sa dila, sa pananalita. Ano po ba ang tungkol sa karunungan na ayon po o kaya ay para po sa ating mga bibig? Verse 18 ay tungkol po sa iba't ibang ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan, ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Hindi marunong magpatawad o kaya ay galit na galit sa iba. Maaring naroon na nagpapanggap lamang tayo na maayos, ngunit kung tutuusin ay hindi. Kung tayo po ay puno ng tuot, nagsisimula po tayong magdesisyon kung alin ang tama sa mali, ngunit kung tutuusin ang lahat ng ito ay wala namang katuturan. Dahil hindi natin alam kung paano siyasatin ang sitwasyon, magiging dahilan ito upang makapanakit din tayo ng iba. Ito po ay magdadala ng kasiraan sa iba, kung kaya hindi po ito tama. At hindi po ito ang dapat nating gawin bilang mga puno ng buhay. Verse 19. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Dapat po nating malaman kung ano ang dapat nating sabihin sa hindi. May mga pagkakataon na kahit na pag naglalaro lamang tayo, ang dami-dami na nating sinasabi. Minsan kahit din kapag sobrang saya natin, may mga nasasabi tayo na hindi dapat. Kaya dapat po tayong maging maingat.
May mga pagkakataon na dahil sobrang saya natin ay may mga nasasabi tayo na kahit hindi dapat. Kung kaya naman dapat tayo maging maingat sa kung ano sasabihin natin at hindi sasabihin. Verse 21 hanggang 23. Verse 20, ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngut ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Verse 21, ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Lalo na sa verse 21. Sabi po dito, ang salita ng marunong ay nakakatulong para sa iba. Naway magbigay tayo ng buhay sa iba. Natatandaan ko meron akong kaibigan mula sa US at siya ay estudyante din ng ako'y nasa universidad pa. Siya ay lumipat sa Europe. Pagkatapos ay wala siyang pera nung lumipat doon. Pagkatapos ay pinutol ang lahat ng ugnayan na mayroon siya sa kanyang pamilya. At kamakailan lamang ay nagkaroon ako nakipag-usap ako sa kanya through Zoom at pinapalakas ko ang kanyang loob. Dahil sa pagharap niya ng mga problemang ito, ang tangi ko lamang kayang ibigay ay ang tulungan siya pamamagitan ng mga values o kaya salita na natatanggap natin dito sa 611. Halimbawa, sasabihin ko sa kanya na huwag matakot, bagkus ay magkaroon ng lakas ng loob na nagmumula sa Panginoon. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsulat. Pagkatapos tinanong ko siya, sinusulat mo ba kung ano sinasabi ko? At sabi niya, oo. Kung kaya nga sinusulat ko ang lahat ng iyong sinasabi. Ako man din ay nagulat ng ginawa niya ito. Dahil kung tutuusin, ay kaklase ko lang naman siya noon sa universidad. At madalas noon ay lumalabas lang kami para mag-karaoke. Kaya hindi ko inasahan na gagawin niya ito. Ngunit dahil alam ko na ako ay kabilang sa komunidad ng Puno ng Buhay, at kung ano man ang natatanggap ko dito ay magbibigay ng buhay sa iba. Kung wala po tayo sa kalooban ng Puno ng Buhay, mabilis po sa atin ang mahulog sa kasalanan. Ito'y pagpapaalala sa bawat isa na ang atin pong mga sinasabi ay makakatulong din po sa iba. Kung ano man ang natatanggap natin mula rito bilang puno ng buhay ay magiging nutrisyon din sa iba. Tayo po ay magiging bukal ng puno ng buhay. Tayo ay panggagalingan ng mga biyayang ito na mula sa puno ng buhay. Sunod, verse 22 hanggang 32. Sabi po dito, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang buong kabanata ay maaaring mabuod tungkol sa daan
ng katuwiran. Ang bawat isa po sa atin ay magkakaroon ng problema. Haharap sa mga problema. Huwag po nating isipin na ang mga matatalino ay hindi rin po tatanggap o kaya ay makakaranas ng problema. Dahil maging mga Kristiyano ay nakakaranas din ng problema ng higit pa sa kung anong nararanasan ng mga hindi Kristiyano. Kung kaya naman ang pagkakaroon ng karunungan ay hindi po para makaiwas tayo sa mga problema. At hindi rin naman ipinangako ng Diyos na magiging payapa lang ang ating buhay kung susunod tayo sa Kanya. Ngunit, ang karunungan ay makakatulong po sa atin upang maharap ang mga problemang ito. Kung kaya naman marapat lamang na tayo ay mabuhay na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Ang pundasyon na nagmumula sa Diyos ay mananatili magpakailanman. Verse 30, sabi po dito, ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Tayo po ay dapat na ang pundasyon po natin ay dapat ang Diyos. Kahit anuman ang mangyari sa ating pong buhay, naroon ang Diyos na tumitingin sa atin. Kahit ano pa mang kalungkutan na mayroon tayo, ang Diyos ang magiging pag-asa natin. Sa susunod na linggo ay matatanggap po ng ating mga kabataan ang resulta ng kanilang mga exam at maaaring may mga ilan po sa atin na humaharap din naman sa pagdedesisyon pagdating sa ating mga trabaho, sa ating pagpapamilya. Sa ating pong buhay ay may mga ganitong mga bagay na dapat nating harapin. Ngunit dapat po nating tandaan na ang Diyos dapat ang ating maging pundasyon. Dapat po tayong maging matatag dahil ang Diyos ang ating seguridad. Magkaroon man ng mga pagsubok, naroon ang Diyos na tumutulong sa atin. At ang Diyos ay kikilos at gagawa ng iba't ibang mga bagay sa bawat iba't ibang panahon at mararanasan natin ang kanyang kabutihan. Ngayon ay napag-usapan natin ang tungkol sa karunungan sa paggamit ng ating kamay, ng ating mabibig, ng ating puso. Naway ang bawat isa po sa atin ay matanggap ang pagpapala ng karunungan na ito.
Mga kapatid, tayo po ay tumayo at purihin po natin ang Diyos. Panginoon, Ikaw ay karapat-dapat sa aming mga papuri. Ang iyong mga salita ay napakahalaga lalo na sa amin. Panginoon, ipinapanalangin po namin ang aming mga puso, ang aming kamay, ang mga mata, ang lahat po sa amin, kami ay dumudulog sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na umayon sa iyo.
Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Salamat sa iyong kawikaan. Salamat sa iyong dunong na amin pong natanggap. Tinuturuan mo kami kung paano maging marunong, lalo na pagdating sa aming pananalita, sa amin pong mga puso. Mga kapatid, tayo po ay maupo. Ngayon, tayo ay pinalalahanan ni Pastor Tim at kanyang ibinahagi, lalo na sa verse 11. Sabi sa verse 11, ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Tayo bilang mga Kristiyano, bawat linggo ay nakakatanggap po tayo ng nutrisyon mula sa Diyos. Ngunit ang katanungan ay kung gaano nga ba karami o gaano po tayo kalalim pagdating sa pagtanggap ng mga ito. Bilang mga cell leader, paano natin natutulungan ang ating mga cell member? Maaari po nating ibahagi sa atin pong kapareha kung paano po natin ginagamit ang ating mga bibig, ang ating mga patotoo upang maging pagpapala sa iba. Ang aga naman.
Atin pong ipanalangin ang bawat isa. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Pagkatapos nito ay magpasalamat po tayo. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Salamat sa mga pagpapalang ito na iyong binigay sa amin. Kami nagpapasalamat sa iyo dahil binigyan mo kami ng iglesia na tunay na nagdidisipulo. Panginoon, idinadalangin namin na maging ang aming mga cell leader, ang mga co-worker, bawat mga lingkod mo ay maging bukal ng pag-ibig at puno ng buhay. Sinasabi po ng mga salita ng Diyos, atin pong siyasatin ng ating mga puso kung tayo po ba ay naging pagpapala sa iba o nagiging magagalitin lamang, atin pong itama ang ating mga sarili. Kung tayo po ba ay naging masama sa pagkikipag-usap sa iba o kaya ay nagbibigay lamang ng kritisismo, nananakit ng iba, siyasatin po natin ang ating mga puso. Hayaan natin ang banal na espiritu na ipakita sa atin. Banal na espiritu, naway pumasok ka sa amin pong mga buhay. Manaway ang iyong banal na espiritu ang patuloy na magpakita sa amin pong mga buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, na ang lahat ay maging ayon lamang sa iyong kalooban. Hayaan natin ang banal na espiritu na magliwanag po sa ating pong mga buhay. Naririnig natin ang sinasabi ng Diyos, aking anak, may mga pagkakataon na nagtuturo lamang tayo sa iba. Naway hindi tayo puro kritisismo o kaya ay pananalita ng masama sa iba. Binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon na humingi ng tawad. Tayo po ay dumaing sa Diyos, Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, tulungan mo kami. Ayaw namin na tumindig sa gawa ng kaaway. Tayo po ay tumulog sa Diyos.
Panginoon, tulungan mo kami na makita ang iyong kalooban. Panginoon, mayroong kalungkutan sa amin. Ngunit narito kang pinapalaya kami. Panginoon, alam mo ang kapaitan sa amin pong mga puso. Banal na Espiritu, aming pinapanalangin na naway ang iyong banal na Espiritu ang magpalakas sa amin. Banal na Espiritu, itama mo ang aming mga buhay. Pakalinisin mo ang aming mga dila. Panginoon, napakaraming kapaitan sa amin pong mga puso, mga galit, sakit. Sabihin po natin sa Diyos kung pakiramdam natin tayo ay pinahirapan. Ipaalam po natin sa Diyos upang tayo ay kanyang matulungan. Maaaring may ilan po sa atin na nalulungkot at puno ng kalungkutan, puno ng pagiging negatibo sa ating pong mga sarili. Hindi natutuwa sa ating mga buhay. Walang kasiyahan. At bawat pagkakataon tayo ay nahihirapan. Banal na Espiritu, tulungan mo kami. Panginoon, tanggalin mo ang kapaitan sa bawat naming mga puso. Banal na Espiritu, naway tulungan mo kami. Pagpalain mo ang aming mga puso. Tulungan mo kami na maunawaan na ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming kailangan. Naway tulungan mo kami. At nais naming imbitahan ang ilang mga coworker at cell leader na mag-ministeryo sa atin pong mga kapatiran na narito. Banal na Espiritu, naway ang iyong banal na Espiritu ang magpalakas sa amin at maglinis sa amin. Maring nakarangkap tayo ng maraming mga sakit, hinanakit, nakatanggap tayo ng maraming mga kalungkutan sa iba. Naway pakalinisan ito ng Diyos. Panginoon, tanggalin mo ang kalungkutan sa amin pong mga buhay, ang sakit na nadarama po namin. Panginoon, tanggalin mo ang kalungkutan sa amin po mga buhay.
Panginoon, naway ang iyong banal na spirito ang pumuno sa amin. Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, iyong sinabi Panginoon, tanggalin mo ang aming kalungkutan. Banal na Espiritu, naway punuin mo kami. Panginoon, nawa ang iyong buhay ang magpuno sa bawat isa. Tanggalin mo, O Diyos, ang kalungkutan, kapaitan sa buhay ng bawat isa. Panginoon, iyong sinasabi ng iyong pundasyon, ang iyong salita ang siyang magpapalakas sa amin. Panginoon, tanggalin mo ang kalungkutan na mayroon ng bawat isa. Panginoon, tanggalin mo ang lahat ng kalungkutan na ito. Panginoon, iyong sinasabi na ang iyong mga anak ay mayroong seguridad sa iyo. Na sa amin pong pagdindig sa kung anong tama at anong makatarungan, naroon ka na tutulong po sa amin. Panginoon, naway palitan mo ng tamis ang bawat naming kalungkutan. Atin pong purihin ng Diyos gamit ang atin pong mga bibig. Panginoon, tulungan mo kami na maging pagpapala sa iba. Banal na Espiritu, naway ang iyong kagalingan, ang kagalingan na nagbumula sa iyo ang siyang magpalakas sa amin. Panginoon, naway ang iyong mga salita ang magpalakas sa amin. Naway pagpupuri ang manggaling lamang sa aming mga bibig. Panginoon, naway ang amin pong mga bibig ay hindi lamang magbibigay buhay sa iba, ngunit magbiging pagpapala din pagdating sa panalangin. Mga kapatid, ang atin pong iglesia ay mayroon pong 30 araw ng pananalangin
para po sa revival lalo na ng ating mga kabataan. Maaari po tayong tumulong sa pananalangin. Maghanap po tayo ng kapareha. Una ay magpasalamat po tayo sa buhay ng atin pong mga kabataan at ipanalangin ang iba't ibang mga aktibidad na mayroon po tayo. Ipanalangin lalo na ang conference ngayong Agosto. Panginoon, binigyan mo kami ng pagkakataon para manalangin. Panginoon, tulungan mo kami. Naway ang lahat ay makatanggap ng revival. Panginoon, tanggapin mo ang aming mga panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumanggap ng pagpapala. Panginoon, sa iyong ngalan, aming pinoproklama. Panginoon, tulungan mo kami na sumunod lamang sa iyo. Ang nais namin ay ang karunungan na nagmumula sa iyo. Banal na Espiritu, tulungan mo kami na matanggap ka at tanggapin ka at magkaroon ng pananampalataya. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.